President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer he'd like to see the Hormuz Strait open. He said if I could be of any help whatsoever, I would like to help. Alam mo ba na sa mundo ng politika, madalas na umaabot ng ilang taon bago magbago ang relasyon ng malalaking bansa? Pero nitong nakaraan lang, nagulat ang lahat sa mabilis na takbo ng mga pangyayari sa pagitan ng Amerika at China. Marami kasi ang nag-aakala na puro away at matinding tensyon lang ang aasahan natin tuwing naghaharap ang dalawang higanting ito dahil na rin sa mga issue sa ekonomiya at seguridad. Pero sa unang araw pa lang ng pagbisita ni Donald Trump sa Beijing para makapulong si Xi Jinping, may inihanda pala siyang isang malaking sorpresa na hindi inaasahan ng marami. Paano nga ba nagawa ni Trump na pabaguhin ang isip ng China sa loob lang ng isang araw? At ano ang ibig sabihin nito para sa kaligtasan ng buong mundo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ang mga detalye dahil talagang kapansin-pansin ang mga naging resulta ng pulong na ito. Unang-una, pagdating sa usapin ng negosyo, malaking panalo ito para sa Amerika dahil pumayag ang China na bumili ng mas maraming lokal na produkto tulad ng soybeans. Bukod pa ron, bibili rin ang China ng mas maraming langis at natural gas mula sa kanila, kasama na ang 200 eroplano mula sa kumpanyang Boeing. Ang mga hakbang na ito ay malaking tulong para sa mga Amerikanong negosyante na matagal nang nagnanais na makapasok ng mas malalim sa merkado ng China. Pero ang pinakamalaking kwento na bumulatlat sa lahat ay ang naging desisyon ng China pagdating sa bansa ng Iran. Kung matagal mo nang sinusubaybayan ang balita, alam mo na kaalyado at malapit na kasosyo ng China ang Iran pagdating sa usapin ng enerhiya. Kaya naman, laking gulat ng mga eksperto nang sabihin ni Trump na nangako si Xi Jinping na hindi na magpapadala ang China ng anumang kagamitang militar sa Iran. Suportado rin daw ng China ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran na isang malaking dagok para sa pamahalaan ng Iran dahil unti-unti silang nawawalan ng malakas na kakampi ngayon. Kasabay nito, napagkasunduan din ng dalawang leader na dapat manatiling ligtas at bukas ang Strait of Hormuz na siyang pangunahing daanan ng langis sa buong mundo. Ayaw ng dalawang bansa na may maglagay ng militar doon o may maningil ng bayad sa mga dumaraang barko. Nag-alok pa nga si Xi Jinping na siya na mismo ang mamamagitan para maayos ang gulo at bumaba ang tensyon sa rehiyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ng kanilang napag-usapan ay ang mariing kasunduan na hinding-hindi nila papayagan ang Iran na magkaroon ng sariling nuclear weapon. Para mas lalong maintindihan ang bigat ng sitwasyon, kailangan nating tignan kung gaano kalalim ang naging papel ng China sa tagpong ito. Sinasabi nga ng marami na kapag ang isang bansa ay bumibili ng napakaraming langis mula sa isa pang bansa, ibig sabihin ay talagang may malalim silang relasyon. Kaya naman, lalong naging kawili-wili ang personal na pahayag ni Xi Jinping kay Trump. Ayon sa mga ulat, tahasang sinabi ng leader ng China na handa siyang magbigay ng kahit anong tulong upang masigurong mananatiling bukas ang mahalagang daanan ng kalakalan. Kinumpirma rin ito ni Secretary of State Marco Rubio na kasama rin sa pagpupulong sa Beijing. Idiniin niya na pareho ang pananaw ng Amerika at China na hindi dapat lagyan ng mga armas ang naturang daanan. Pero bakit nga ba biglang bumaligtad ang China at sumunod sa lahat ng gusto ng Amerika? Ang sagot ay matatagpuan natin sa mismong kalagayan ng kanilang sariling ekonomiya. Dahil sa matagal na pagsasara ng daanan ng langis, labis na nahihirapan at unti-unting bumabagsak ang takbo ng negosyo sa loob ng China. Hindi na nila kayang tiisin ang pagkalugi, kaya naman mas pinili nilang makipagtulungan kay Trump para matapos na ang gulo. Sa madaling salita, mas pinili ng China na isalba ang sarili nilang bansa at tuluyang iwanan sa ere ang dati nilang kasosyo. Dahil dito, ang pamahalaan ng Iran ay tuluyan ng nag-iisa at walang malalakas na kakampi sa buong mundo ngayon. Ngayong nakuha na ng Amerika ang suporta ng China, ano naman ang susunod na mangyayari? Dito na pumapasok ang isang napakalaking balita na lumabas ngayong umaga lang na nagdala ng matinding kaba sa marami. May mga ulat mula sa mga opisyal ng depensa
na naghihintay lang ang bansa ng Israel na makabalik si Trump mula sa kaniyang biyahe sa China bago nila ituloy ang kanilang mga operasyong militar. Sa katunayan, itataas na nila ang kanilang kahandaan sa pinakamataas na antas sa sandaling lumapag ang eroplano ng presidente ng Amerika. May mga bulong-bulungan din na nagbabala na ang Amerika na maaari silang maglunsad ng mga direktang pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Habang naghahanda ang lahat sa posibleng gulo, may isa pang mahalagang ulat na inilabas ang pamunuan ng militar ng Amerika o ang CENTCOM. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga kilalang armadong grupo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon tulad ng Hamas, Hezbollah at mga Houthi ay tuluyan ng naputulan ng koneksyon. Ibig sabihin, hindi na sila makakatanggap ng mga armas, pera o suporta mula sa Iran na nagpopondo sa kanila noon. Napakalaking dagok nito sa kanila dahil pinaliligiran na sila ng mga puwersa ng Amerika at Israel habang ang kanilang pinuno ay walang magawa dahil iniwan na sila ng China. Sa puntong ito makikita natin na ang simpleng pagpupulong sa Beijing ay nagbunga ng isang napakalaking pagbabago sa takbo ng seguridad sa buong mundo. Ang dating malalakas na alyansa ay tuluyang nawasak dahil sa interes sa ekonomiya at kapangyarihan. Dahil sa mga huling ulat na ito, malinaw na hindi lang basta naputulan ng ugnayan ang mga armadong grupo sa rehiyon. Ayon sa patuloy na pahayag ng CENTCOM, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nangyari dahil lang sa tsamba o swerte. Ito ay bunga ng maraming buwan ng maingat na pagpaplano at mahabang karanasan ng kanilang mga pinuno sa militar. Pero ang tagumpay na ito ay may kaakibat din na malaking biktima at lungkot. Binigyang pugay ng pamunuan ang alaala ng 14 na sundalo na nag-alay ng kanilang buhay sa gitna ng isang malaking operasyon na tinawag na Operation Epic Fury. Kasama rin sa mga inalala ang 2 sundalo at isang sibilyan na nasawi sa Palmyra, Syria. Ang mga buhay na nawala ang nagpapaalala sa lahat na ang bawat galaw sa politika at giyera ay may napakamahal na kapalit. Dito natin makikita ang kabuuang larawan ng mga pangyayari na nagpapakita kung gaano kabilis gumuho ang puwersa ng Iran. Hindi lang sila nawalan ng pinakamalaking kasosyo tulad ng China dahil sa naging usapan nina Trump at Xi Jinping sa Beijing, kundi tuluyan ding nahiwalay ang kanilang mga galamay sa buong rehiyon. Ang unti-unting paghina ng Hamas, Hezbollah at mga Houthi ay lalong bumibilis dahil wala na silang mapagkunan ng lakas. Para silang mga sanga ng puno na unti-unting natutuyo matapos putulin ang mismong ugat na nagbibigay sa kanila ng buhay araw-araw. Sa kabila ng mga ulat na ito, marami pa ring lumalabas na katanungan at iba't ibang balita sa mga pahayagan kung gaano pa talaga kalakas ang natitirang puwersa ng Iran. Marahil ay nakita mo rin sa ilang mga dayuhang balita ang mga ulat na nagsasabing hawak pa rin ng Iran ang halos 70 hanggang 75% ng kanilang mga misil at kagamitang pampasabog bago pa magsimula ang gulo. Sinasabi ng ilan na malakas pa rin sila at kayang-kaya pa ring lumaban sa anumang oras. Pero mabilis itong pinabulaanan at binura ni Admiral Brad Cooper, ang pinuno mismo ng US Central Command ngayong umaga. Tahasan niyang sinabi na hindi totoo ang mga ulat na ito at malayong-layo sa totoong sitwasyon sa lapangan. Ang katotohanan ay lubhang nabawasan at napakahina na ng kakayahan ng Iran na magpakawala ng mga malalaking misil dahil na rin sa mga naunang operasyon laban sa kanila. Ibig sabihin, ang mga lumabas na kwento tungkol sa natitirang lakas ng Iran ay walang sapat na batayan ayon mismo sa mga pinuno ng hukbo na nakatutok sa labanan. Kung titingnan natin ang buong sitwasyon, ang pamahalaan ng Iran ay nasa pinakamahirap na kalagayan ngayon kung ikukumpara sa kasaysayan ng kanilang bansa. Dahil sa mga naging hakbang at diskarte ni Trump, naging solido ang pagkakabukod sa kanila mula sa labas. Nawalan sila ng kakampi sa kalakalan, naputulan ng ugnayan sa kanilang mga armadong grupo, at nabawasan pa ang kanilang mga armas pandigma. Ang paraan ng paghawak ng Amerika sa komplikadong isyung ito ay maituturing na napakatalas at eksakto dahil nakuha nila ang kanilang mga gustong mangyari nang hindi muna nagpapasimula ng malaking giyera.
Ang ganitong uri ng pamumuno ang nagpapakita kung paano dinala ang interes ng Amerika sa unahan ng lahat ng usapan sa buong mundo. Sa pagtatapos ng unang bahagi ng pagpupulong na ito, malinaw na nagbago na ang takbo ng kapangyarihan sa pagitan ng malalaking bansa. Bilang isang ordinaryong tao na nanonood ng mga balita, nakakapagtaka kung paano ang isang simpleng pirma o usapan sa isang saradong silid ay may kakayahang magpabago sa presyo ng bilihin, sa takbo ng negosyo at sa kaligtasan ng mga tao kahit sa ang sulok ng mundo. Sa iyong palagay, sapat na kaya ang mga naging hakbang na ito upang tuluyang maiwasan ang mas malaking gulo sa hinaharap o magiging simula lamang ito ng panibagong diskarte ng mga bansang nais bumawi sa kanilang kapangyarihan? I-comment mo naman sa ibaba ang iyong opinyon tungkol dito at huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.